kaibigan at mga kapamilya. Ito pong programa ng New Beginnings, ang first episode sa gabing ito, ay isang programa na tatalakay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Pagkatapos ng mga karanasan natin ng mga matitinding unos sa ating buhay, katulad ng mga bagyo, malalakas na ulan, hangin, na kung saan ay muntik-muntikan ng ang ating mga buhay ay mabuwis. Pero talagang matindi talaga ang pandemya. Hindi lang pala negosyo ang binanatan sa ating buhay, kundi maging ang ating mga hanap buhay ay nawala. At sa iba naman, maging ang pinakamamahal nilang buhay ay kinuha ng pandemyang ito. Dito ay sama-sama nating pag-aaralan ang paglagay ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa at kung ano ba talaga ang buhay. At titiyakin ang bagong pagsisimula na ang Diyos ay una sa lahat. Ang programang ito ay hindi lamang makakatulong sa mga mag-asawa, magkakapatid, magkakaibigan, kundi ang buong pamilya ay matutulungan ng programang ito. Ang ganoong kaparaanan ay magtatagumpay sa buhay ang bawat isa. Dito ay magkakaroon ang bawat isa ng pisikal, emosyonal, spiritual na suporta. Ang pagkakaroon ng mga pag-aaral sa Biblia at mga care group ay makakatulong sa pagbuo ng ugnayan sa Diyos. Kaya po tayo na, samahan niyo po kami sa loob ng 9 na gabi. Tayo po ay sama-samang mag-aaral ng temang New Beginnings. Ito po ang inyong pastor, si Pastor Yusop Jokno, kasama ang aking nag-iisang may bahay na walang iba kundi si Hasmin Jokno. Magandang gabi po muli mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Mahal na Ama namin sa langit, salamat po sa pagbibigay sa amin ng Biblia upang malaman namin kung ano at kung papaano mo kami kamahal. Salamat po sa inyong patnubay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Everywhere I go,
Maraming salamat sa diwa ng awit na ating narinig sa gabing ito. Sa pagpapatuloy, isang gabi, ang mag-asawang Maria at Juan ay inilakad nila ang kanilang aso. Habang sila ay naglalakad sa daang kanilang tinatahak, may napansin sila sa gawing kaliwa na may nakaumbok sa lupa. Ito ay nilapitan ni John at tinusok ng kanyang stick na daladala. Ito ay kanyang napansin na isang lumang lata na punong-puno ng kalawang at ng kanyang buhatin ito ay napakabigat. Kaya ito ay kanilang agad na inuwi sa kanilang tahanan at ng kanilang binuksan ito ay punong-puno ng mga gintong barya. At dahil sa ganitong kadahilanan, kanilang kinuha agad ng kanilang metal detector at sa kanilang pagsusumikap, sila ay muling nakatagpo pa ng karagdagang 7 lata. Ang lahat-lahat ng kanilang mga gintong barya na naipon doon sa kanilang nakuhang mga lata ay umabot sa 1,400 piraso. Na sa ngayon ito po ay nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Lumipas ang maraming taon na itong si Juan at si Maria ay nagsumikap, naghanap ng trabaho, nagnegosyo, bumagsak, upang makabayad sana sa kanilang mga bayarin. Pero hindi nila alam na ang kanilang hinahanap na kasagutan sa kanilang mga problema ay nandun lang pala sa kanilang lupain na araw-araw ay kanilang nilalakaran. Sa buhay po natin sa ngayon ay marami ang naghihirap. Marami po ang nakakaranas ng kakulangan sa pananalapi. Marami ang nakakaranas ng mawalan ng tahanan. Maging ang mga mahal nila sa buhay kung minsan ay nagiging bahagi ng pagkawala dahil sa mga pagbaha, pagguho ng lupa, at masasabi natin dahil sa isang malakas na bagyo. Bukod sa mga gastusin sa paaralan na ngayon ay nag-aaral ang mga bata sa pamamagitan ng modules, may karagdagang gastusin din ang mga magulang. Mahirap, diba po? Pero ang kasagutan sa kanilang mga katanungan ay nandun lamang sa isang aklat na walang iba kundi ang Biblia. Matagal na nating itong hindi nabibigyang pansin. Kaya po sa 9 na araw na ito ay ating paglalaanan ng panahon. At sa gabing ito, ang una nating paksa ay walang iba kundi ang buried treasure o ang nabaong kayamanan sa Biblia. Okay. Pero bago po tayo magpatuloy, inanyayahan po namin kayo na mataman pong makinig at ihanda po ang ating mga sarili, ihanda niyo po ang inyong mga sarili, ganun rin po ang inyong mga panulat dahil po at the end po ng program natin ngayong gabi ay magkakaroon po tayo ng question of the night. At may inihahanda po kaming sorpresa po para po sa unang makakasagot o tamang sagot po doon sa aming pong question for the night. So, Pastor, nabanggit niyo po kanina ang buried treasure at saka buried treasure, nakabaong kayamanan sa Biblia. Una po pong katanungan ng karamihan, saan po ba nagmula ang Biblia? Bago ko sagutin muna ang katanungan niyan, magandang gabi pala sa iyo. Magandang gabi, Pastor. So, ang una mong tanong ay saan matatagpuan o saan nagmula ang Biblia? Yeah, opo. Buksan natin ang 2 Timoteo 3:16. Okay. Timoteo 3:16, ang sabi po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay sa katuwiran. So, ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos. Patuloy nating hanapin o saliksikin ang kasagutan. Buksan mo ang 2 Pedro 1:21. 2 Peter 1:21, ang sabi po, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsasalita mula sa Diyos. So malinaw dyan sa ating binasa na mula sa Biblia, bagamat isinulat ng mga tao, ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos, na sila ay nakapagsusulat sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu.
At pinaniniwalaan nila, Asmin, na 66 na aklat ay sinulat ng 39 na author. At ito ay nagawa nila sa loob lamang ng 1,500 taon. Bakit po tayo binigyan ng Diyos ng Biblia, Pastor? Siguro masasagot yan ni Haring David sa Kapitulo 111, 105, at talatang 130. Okay. Psalms 119, verse 105, ang sabi po, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. At ang sabi naman po sa verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa mga walang karunungan. So hindi lamang pumapatnubay ang banal na kasulatan sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Ito rin ay nagpapaunawa sa ating tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang libreng regalong buhay na walang hanggan. Ilan po ba sa Biblia ang napapakinabangan natin ngayon? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Mateo sa Kapitulo 4, talatang 4. Okay. Mateo 4, talatang 4, ang sabi po, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? Tingnan pa natin kung ano pang sinasabi ni Timoteo sa 2 Timoteo 3:16. 3:16. Mateo 3:16, ang sabi po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. So, malinaw dito na hindi lamang isang bahagi ng Biblia ang kailangan na binabasa natin, kundi kailangan nating tipunin ang buong Biblia para maunawaan natin ang libreng kaloob ng ating Panginoon na walang iba kundi buhay na walang hanggan, at para maunawaan natin ang patnubay na kanyang ibinibigay sa atin, isang gabay sa ating mas mabuting pamumuhay. Sabay sa ating pamumuhay. Paano naman po natin mauunawaan ang Biblia? Tingnan mo kung anong sinasabi ni Juan sa 16:13. Okay. John. Okay, Juan 16:13. Ang sabi po, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin sa kanyang at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So, maliwanag dyan na sinasabi ni Juan na nangako ang ating Panginoong Hesus bago pa siya umakyat sa langit. Ang sabi niya ay magpapadala siya ng isang katulong na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang trabaho o ang gawain ng banal na Espiritu ay dalhin tayo sa lahat ng katotohanan. Ipaunawa ito sa atin at higit sa lahat ay para lubusan nating maintindihan ang libreng kaloob na ibinigay ng ating Panginoon. Okay. Paano naman natin mauunawaan ang Biblia? O ilan po ba sa Biblia ang mapapakinabangan natin? Sa ngayon, yun po yung katanungan kanina. At ngayon naman po, paano natin mauunawaan ang Biblia? So, yun po yung ating sinagot mo rin po yung pastor. Ano naman po ang halaga, o ano po ba ang mahalaga? Mahalaga pa po ba ang Biblia sa ngayon? Tingnan natin sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan ay isang may propeta na karamihan ng kanyang mga nasusulat ay may kinalaman tungkol sa propesiya sa ating Panginoong Hesus. Kaya tingnan natin ang Kapitulo 40, talatang 8 ng Isaias. Okay. Isaiah 14, verse 8, ang sabi po, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Tingnan din natin, may sinasabi din si Mateo sa Kapitulo 24, karagdagan ito, talatang 35. Okay, mapapansin mo pa, Pastor, ano po?
mula sa Old Testament, tapos New Testament, may talata po pa talagang Tama. ano. So, babasahin ko po, Pastor, ang Matthew 24, verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita hindi lilipas magpakailanman. So, sa paglipas ng panahon, ang lahat sa mundong ito ay nagbago. Labis ang pagbabago na iniisip na iba na mahalaga pa ba ang Biblia? Sinasabi sa inyong mga binasa na ang Biblia ay sinulat sa isang paraan na ito ay mahalaga sa bawat oras, tao, kultura, at bansa. Tulad ng isinulat ni Apostol Pablo, na ito po'y matatagpuan sa Hebreo 13:8, na ang Diyos ay pareho, kahapon, ngayon, magpakailanman. Amen. Maaari po ba tayong turuan ng Biblia tungkol sa mga bagay sa hinaharap? Pwedeng pwede, pero mas maganda siguro kung ang sasagot nito ay si Isaias sa Kapitulo 46, 9 at 10. Okay. Isaiah 46 verse 9 and 10, ang sabi po, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Sa verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula pa sa simula. At mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari ay nagsasabi, ang layunin ko ay itatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So kadalasan hinuhulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Isaiah. Pero ito ay nakita natin sa pamagitan ng ating mga mata, nabasa natin sa Biblia. Tinutulungan tayo nitong makita, bagamat ito ay sinulat ng tao, ito ay tunay na inspirasyon ng Diyos. Ayan. Paano natin dapat pag-aralan ang Biblia, Pastor? Basta na lang po ba tayo pag-aralan? Kahit sino po ba pwedeng mag-aral nito? So paano po ba ang tamang pamamaraan sa pag-aaral ng Biblia? Si Apostol Pablo kasi ay maraming mga iglesia na natatag noong kanyang kapanahunan. Isa dito ay ang mga tagagawa. Buksan natin ito sa Gawa 17:11 kung ano ang kanyang sinasabi. Gawa 17:11, ang sabi po, ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, ang binabanggit diyan ay walang iba kundi ang grupo ng mga Bereans. Ito po ay pinapatnubayan, isang grupo ng mga tao na pinapatnubayan ng banal na espiritu. Na hindi lamang nila basta tinatanggap, halimbawa may binasa ako sa iyo, kasulatan. Kung ikaw ay Berean,
Tingnan din natin, karagdagan pa pala, bago ko Okay. makalimutan, ano? Sa talatang 9 ng Salmo, 119. Okay. Ano yun? Psalms 119 verse 9, ang sabi po, paano pananatilihing dalisay ang kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Tingnan din natin, may dinagdag pa rin si Juan sa Kapitulo 17, talatang 17. Okay, John 17:17, ang sabi po, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So habang binabasa natin ang salita ng Diyos, ay tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Lalo tayong nagiging katulad ni Jesus, pinagiging banal ang bumabasa nito. Kasi katulad nga ng sinasabi ni Juan Revelador, mapapalad ang nakikinig, bumabasa at tumutupad ng nasusulat sa Revelation. Okay. Sa Biblia po, Pastor, ang isa pong isang tapat na lingkod ng Panginoon ay si Job. Ano po ba paano po inilalarawan ni Job ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Kay Job, para kay Job, ang salita ng Diyos ay higit pa sa pagkain ng tao. Na-imagine mo yun? At ang sabi naman, karagdagan, sabi ni Jeremiah, pag nakita niya ang salita ng Diyos, ito'y kanyang kinakain. Sa patuloy, ay binanggit din ni Pedro sa mga tala sa unang Pedro 1:23 na tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At bilang huli, sabi sa mga Salmo 33:6-9, sinabi ni Haring David, sinalita ng Diyos ang mundo at ito ay naganap. So, ibig sabihin, napakakapangyarihan ng salita ng Diyos. Nalikha ang langit at ng lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Napakabigat din ng responsibilidad pala natin sa pagbabasa ng Biblia. Hindi lang din pala tayo dapat nagbabasa lang ng ganun-ganun lang kasi baka mamaya iba na yung interpretasyon natin sa kaya kailangan natin humiling sa banal na espiritu na tayo gabayan sa ating pong pagbabasa. Hindi lamang yun. At sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan na sinasabi sa Juan 3:16 at 1:1-4, doon natin malalaman at higit na maunawaan na ang Diyos ay pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Yes. Okay. At meron naman pong karagdagan dito, Pastor, ang mga kahalagahan daw o mahahalagang bagay na sinasabi ng Biblia sa atin. Ito ay makitatagpuan sa Genesis 1:1. Ang sabi po, nilikha ka ng Diyos. At ang sa 1 John 4:8 naman, ang sabi, ang Diyos ay pag-ibig. John 3:16, si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Ephesians 2:8, ang Diyos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan. Philippians 4:19, inaalagaan ng Diyos ang iyong pangangailangan. Deuteronomy 31:6, hindi ka iiwanan o pababayaan man ng Diyos. At sa John 14:1-3, magbabalik na muli ang Diyos at maninirahan ka o tayo nakasama siya sa langit. Ito po ang mga talatang ito ay naghahayag o ito yung mga promises na yung pangako sa atin ng Panginoon na mababasa o matutunayan po natin lahat ito sa Bible. Tunay na may kayamanan talaga sa Biblia. Amen. Sana hindi tayo matulad sa mag-asawang Juan at Maria na napakaraming taon na lakad lang sila ng lakad doon sa kanilang lugar pero hindi nila alam, nasa ilalim lang ng paa nila ang kayamanan. So, dapat hindi nating ipagwalang bahala ang pagbabasa ng Biblia. Tunay na merong kayamanan sa salita ng Diyos. Higit pa sa lahat ng mga gintong barya, pag sama-samahin man sila, ay hindi nila kayang mahigitan ang kayamanan na matatagpuan sa pagsasaliksik ng Biblia. Ating pag-aralang mabuti para makilala natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, lumikha sa atin sangayon sa kanyang wangis. Habang tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos, sa ating mga puso, tayo ay lalago sa pagkakilala sa Kanya ng lubusan. Kaya sa pagtatapos, tayo po ay manalangin.
Hangad ko, O Diyos, kasawa ng mga kaibigan namin na nandito sa bahay-sambahan sa Westcom. Sa aming mga kaibigan na nakikinig at nanonood sa kanilang tahanan, sa live stream, sa pamamagitan po ng YouTube, ng Facebook, kami ay nagpapatuloy sa inyong ibinigay na pagkakataon, ang pag-aaral ng inyong salita. Kaya po sa amin lahat nabasa, napakinggan, ito po nawang mga bagay na natatala sa inyong banal na kasulatan ay matanim sa aming puso't isipan, maging bahagi, maging gabay at patnubay para sa mas mabuting buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, kagaya ng mag-asawang John at saka kay Miss Mary, ay tayo po sigurado sa ating pong at mga tahanan ay mayroon po tayong kayamanan. Atin po yung pag-aralan, buklatin po natin yung kayamanan na yan. Huwag po nating hayaan na kainan na lang ng bukbuk o maaalikabukan ang mga kayamanan nandiyan dahil ang mga Biblia po ay hindi po dapat itinatago. At kung kayo naman po ay walang Biblia at nagnanais po na magkaroon, huwag po kayong mag-atubiling mag-message, mag-iwan po ng comment po sa amin pong YouTube at Facebook account na Bukal ng Buhay ng Seventh-day Adventist. So, yun po. Ngayon naman po, Pastor, tayo po ay dadako sa ating question for the night. Okay. Okay, ito. Opo. Ito. Ayan, meron po tayong question of the night. Ikaw ang magbasa, Pastor, ng English at basahin ko naman ang sa Tagalog. Okay. Ito po ating question of the night. Ito ay fill in the blank. Ano po? Ako po ay babasa ng isang talata na matatagpuan sa 2 Timothy 3:16. Ito po ang sinasaad dito. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for blank, for blank, for blank, for blank in righteousness. So, apat na blank ito. Yes po. Pakibasa mo nga sa Tagalog. Basahin ko po sa Tagalog. 2 Timoteo verse 3:16, ang sabi po, fill in the blank po ha, apat po ang magiging answer nyo dapat. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinisihan ng Diyos at mapapakinabangan sa blank, blank, at sa blank sa katuwiran. So, apat po yun. Kung sino po yung unang makapagpadala po ng tamang kasagutan sa ating pong comment section, siya po ay may supresang matatanggap sa amin. Sa kinabukasan. Sa kinabukasan. I-announce din po namin sa kinabukasan, yun pong magiging winner. So, ano pa ang hinihintay niyo po? Kayo po ay mag-type na para po baka sakali kayo po ang makakuha sa amin pong napakagandang sorpresa. Ito po isa din pong kayamanan na maituturing. Saan nga nila ipapadala ulit? Sa atin pong YouTube and Facebook account ng Bukal ng Buhay Seventh-day Adventist. O kaya po SDA. Para mas Bukal ng mabilis Buhay, makita. Bukal ng Buhay SDA. So, magandang gabi po muli sa inyo. Kami po ay pansamantalang magpapaalam. So, hanggang sa kinabukasan po, pagpalain po tayo ng may kapal.